Hi everyone! Magandang araw sa inyong lahat. Mabuti at nandito ka pa rin kahit na medyo may mga pagkakataon na hindi tayo nakakapag-upload. Welcome back po sa ating channel. Ako po ang inyong nag-iisang Mama Mia at magandang araw sa inyong lahat. Mabuti at nakatambay kayo ngayon. Syempre, nais kong magpasalamat sa inyong lahat, lalong-lalo na yung mga dati pa nating subscribers na hanggang ngayon ay patuloy na tumatangkilik nitong ating programa at nitong ating mga mumunting kwento araw-araw. At syempre, yun ding mga bagong subscribers, hello po, welcome po dito sa ating channel. Naway magustuhan nyo dito, naway makapag-subscribe kayo, syempre, at makapag-click ng notification bell, at naway panoorin nyo rin ang lahat ng videos na atin nang na-upload, ang lahat ng kwento na atin nang na-share dito sa ating programa. And syempre, bilang pasasalamat po sa inyong lahat, nais kong bumati at nais kong basahin ang inyong mga komentaryo dito sa ating channel. Pero masyado po itong marami, kaya lulubusin ko na lang kung anong kaya ng oras. Kapag hindi na kaya ng oras, sa susunod na lang. At syempre, yung mga hindi nabasa, naway huwag kayong magtampo. Naway ang gawin nyo na lang ay mag-comment ng mag-comment hanggang sa mabasa ang mga comment ninyo. Okay? Hi kay Margie Parcon, maraming salamat sa iyo. Maraming salamat din kay Edward Ray Odero, thank you so much. At thank you din kay Mary Jane Cahudo. Maraming salamat Mary Jane sa lahat po ng mga nakinig sa atin. Nako, ang dami-daming mga comments, iba't iba. Syempre, hello din kay sino ba to? Hindi ko mababasa yung pangalan kasi pag nasa comment section. Pag nasa comment section ako ng YouTube Studio. Hi kay Maria Elena Abe, maraming salamat. Hello din sa adik na adik din sa atin. Maraming salamat. Sally Buma, thank you so much. Ang ambisyosang singer. Regina Kim, thank you very much. Maricel Sanchez, thank you. Mary Jane Marchem Villanosa, maraming salamat sa iyo Marchem. Maraming salamat kay Gimaras Girl. And syempre, the Sec 2980 from Zamboanga City. Thank you so much. Maisel Cambe, maraming salamat sa iyo, Maisel. Marilyn Aguilar, Dino Ismael, thank you so much, Dino. Josephine Mapalad, maraming salamat. And happy birthday daw sa pamangkin niyang si Jasper Toledo ngayong April 28. Ayan, happy birthday in advance sa iyo, Jasper. Kasi F yun eh. Veron Amparo, maraming salamat. Mary Ann Sabate, Rose Kalang. Nako, Rose. Parang kapangalan mo yung letter sender natin today. Josie Vina, hello Josie Vina. Dea Pineda, happy birthday daw sa Mama Arlene Pineda niya. Hello, happy birthday po. Dins Lumigid, hello daw sa sa hobby niya. Ayun, sabi niya, okay lang daw paminsan-minsan makapag-absent para daw makapag-date naman ako. Nako, wala akong date. Charot. Chazi Chai, hello, maraming salamat. Diana Diaz, thank you so much sa iyo. Ronas 190, maraming salamat, Ronas. Maraming salamat din kay Darlene Mikutuan. Thank you so much all the way from Taiwan. Palagi daw naglilindol doon. Nako, palaging lumilindol dyan. Mag-ingat po kayong lahat sa mga kababayan natin, mga OFWs. Mag-ingat po kayo. Catherine May Cabalhog, maraming salamat. Hello daw sa Boss Chen, Maldita, and Tropang Kulit. Thank you so much. Mary Ann Montisilio, maraming salamat sa iyo. Colasio, hi. Elisa Capil, Pinay sa Israel. Kim Joyce Clavel from Cabuyao, Laguna. Maraming salamat. Hello kay Aceres Emily. Thank you so much sa pakikinig sa ating programa. Hello din kay Jennifer Baod from Pasay City. Maraming salamat, Jennifer. Margie Luhong. Salamat, Margie. Ayun, maraming salamat kay Liza Chen, Delia Erinko, maraming salamat, Delia. Ayun, maraming salamat din kay Ginalyn Ulep. Thank you so much. Maricel Renes, thank you so much. Shaz, LB Lapot, maraming salamat. RDLRD, yun ang pangalan niya eh. Ann Soto, thank you so much, Ann. Ayun, Nicole Radones, maraming salamat. LV Lapot. Marilu Manligues, thank you so much. Roger Badal from Basay, Samar. Lorna Manza, maraming thank you, Lorna. Ma'am She Say Wonder
kasambahay. Maraming salamat at kinikilig raw siya kapag nababasa natin ang kaniyang mensahe. Maraming thank you sa'yo. Hello din kay It's Me Irene, Sheila Lobo. Maraming salamat from Jigs sabi niya raw niya si Jigs Lobo. I love you from Pampanga. Love you ka dyan. Hi kay Lizzie Locapa, maraming salamat. Laida Erdi, thank you so much. Jeanette Ramos, Lakwatcha, Christina Sison, thank you so much. Ashley Livia de la Cruz, Vince Vic Manzanares, thank you so much. Jonaline Rojas, Leslie, maraming salamat. Ayun, hindi po ako nagpapa-shoutout, mapapapansin lang. Ay, hello Leslie. Doris De Leon, Venus Talicio, maraming salamat all the way from Malaysia. Judith Pagit, thank you so much. Ayun, hello daw sa Orange Grove Lending from Butuan City. Special mention to Joy Fortune. Belated happy birthday daw. Watching from Riyadh. Ayun, salamat po. Maraming salamat din kay Giling Sheila, Ellen De La Cruz, Jay Ranoy, Negrita Kulayja, Jinky Ekkalner, thank you so much all the way from Kuwait. Maraming salamat po, Ashin Sheng. Ayun na, ang dami-dami pa pong nagko-comment pero hindi na po natin kayang basahin lahat. Kaya, eto na, simulan na natin ang ating kwento ngayong araw na ito. Dito lamang sa paborito niyong programa, ang Dear Mama Mia. Alam mo ba yung pakiramdam na nasasanay ka na lang na laging iniiwan ng lahat? Yung pakiramdam na alam mo na sa susunod na pagmulat ng mga mata mo, wala na naman ang mga taong minamahal mo. Iniiwan ka na naman. Alam mo ba yung pakiramdam na yon? Dear Mama Mia, itago niyo na lang lamang ako sa pangalang Rose. Ito kasi ang madalas na tawag sa akin sa aking trabaho. Malayo naman talaga ang tunay kong pangalan sa Rose Mama Mia. Kaya lang ang sabi nila para raw akong rosas, matinik. Hindi lamang sa buhay kundi maging sa mga lalaki. Mama Mia, I was 16 years old nung una akong pumasok bilang isang kasambahay sa isang exclusive subdivision. Hindi ko alam kung papaano ako natanggap doon. Siguro dahil sa tita ko, Mama Mia, na matagal nang naninilbihan sa pamilyang aking pinagtatrabahuan. Hindi po kasi ako nakapag-aral dahil sa hirap ng buhay. Nandun lamang ako sa probinsya namin, tumutulong na magtanim sa maliit na bukid na sinasaka ng aking itay na hindi naman po sa amin. Hanggang isang araw ay tinawagan kami ng tita ko. Uuwi raw siya at gusto niyang magpaluto ng manok. Iba raw kasi ang lasa ng manok sa syudad kaysa sa probinsya, Mama Mia. Kaya naman pinahuli ako ng mama ko ng manok para sa tita ko. At noong kinagabihan nga ay dumating ang tita. Sabi niya, 3 araw raw siyang magbabakasyon sa amin. Sa aming pamilya, Mama Mia, masasabi naming ang tita namin ang nakakaluwag-luwag dahil siya lang po ang may trabaho at may sweldo. Ang alam din po namin ay medyo maganda ang pasweldo sa kaniyang amo sa kanya dahil matagal na siya sa pinagtatrabahuan niya. Wala ring anak ang tita ko, Mama Mia. May mga pinapag-aral siyang mga pinsan ko pero pinipili niya po yung mga matatalino. Ako kasi ay hindi naman katalinuhan. Hindi binayayaan ng Diyos ng angking katalinuhan pagdating sa akademya. Kaya naman wala talagang pag-asa na pag-aralin ako ng tita ko. Habang kumakain kami, ay laging nakatingin sa akin ng tita. Malaki ka na, Rose. Alam mo, pwede ka nang magtrabaho. Sakto, may bakante dun sa amin. Gusto mo ba? Tanong niya. Po? Opo, gusto ko po. Sagot ko naman agad. Anong gusto-gusto? Pupunta kang Maynila? Sabi ng papa ko na kakarating lang noon. Papa naman eh. Tingnan mo nga yung balat ko oh. Maputi naman ako dati pero tignan mo ako ngayon. Malapit na akong masunog dahil sa kakatanim dyan sa bukid. Sabi ko. Tumawa naman ang tita ko. Huwag kang mag-alala, kuya. Akong bahala sa anak mo. Hindi naman mahirap ang trabaho doon. Sa garden lamang siya, doon lang siya maglilinis.
Marami naman kami na mga kasambahay doon kaya hindi siya mahihirapan. Ewan ko ba sa inyo? Bakit ba gustong-gusto mong dalhin yung anak ko doon? Kuya, mabuti na yung may trabaho siya. Yung amo ko kasi may pa-SSS, pa-PhilHealth, pa-Pag-ibig, meron pang pa-insurance. Kaya mas magiging maganda ang buhay ni Rose doon. At ano, magiging katulad mo siya. Magiging matandang dalaga, hindi na makakapag-asawa. Mama Mia, doon ay biglang tumaas ang kilay at boses ng tita ko. Bakit ano bang masama kung wala akong asawa, kuya? Alam mo, kesa naman matulad ako sa inyo na nahihirapan. Hindi makakain ng halos 3 beses sa isang araw. Ayoko na lang mag-asawa kung ganun. Sabi naman ng tita. Medyo na-insulto din ng tatay ko noon, Mama Mia, kaya hindi na lang siya kumibo. Ang nanay ko na lang ang namagitan sa kanilang dalawa at pinagkwento ng mga magagandang bagay ang tita ko. Masaya na kami noon pero alam kong may tensyon ang dalawang magkapatid, ang tatay ko at ang tita ko. Pagkalipas ng 3 araw, Mama Mia, ay bumalik si tita. Tinanong niya ako kung gusto ko raw ba. Tinanong ko ulit ang tatay ko. Kung talagang yan ang gusto mo, Rose, hindi kita pipigilan. Ikaw nang bahala, basta mag-ingat ka doon. Ang sabi ng tatay. Tuwang-tuwa ako noon, Mama Mia. Napayakap pa talaga ako sa kanya. Salamat po, tay. Hindi ka talaga magsisisi na pinayagan mo ko. Huwag kang mag-alala, magpapadala ako ng pera sa inyo para hindi na kayo masyadong mahirapan ni nanay. Huwag ka na rin masyadong magbabad sa init ha at hindi yun makakaganda. Alam mo ba, nabasa ko doon sa libro namin noon na yung init na yan, nakaka-cancer yan eh. Kaya sana huwag kang masyadong magbabad sa init, tay. Alam mo anak, unahin mo yung sarili mo. Dapat ilagay mo sa isip mo na hindi ka habang buhay na magtatrabaho doon. Paano ka makakapag-asawa? Paano ako magkakaroon ng apo sa'yo? Sayang ang ganda mo anak. Biro naman ang tatay ko. Tumawa na lang ako, Mama Mia, tsaka mabilis na nag-impake dahil ang sabi ng tita ko ay kailangan na naming magmadali. Baka gabihin kami sa biyahe. Mama Mia, nagmadali na nga kami noon. Pagkarating namin sa terminal ng bus ay bumili ng makakain ng tita. Binigyan niya ako. Habang nasa bus kami, Mama Mia, ay nilatag na niya sa akin ang lahat ng paalala niya. Rose, yung mga amo natin, may 3 anak na lalaki. Mga kasing edad mo yung bunso. Alam mo, mga matitinik sa babae yon. Hindi ka pa naman pangit, maganda ka pa naman. Sana umiwas ka ha. Ayoko ng gulo doon. Ayoko ng away. Alam mo, inalok kita ng trabaho para makatulong ka sa pamilya mo. Yun sana ang isipin mo, Rose, ha? Opo, tita. Mama Mia, nagtaka ako kung bakit sinabi yun ng tita ko sa akin. Alam ko naman ang limitasyon ko. Alam ko naman na kapag boss, hindi dapat ginugusto. Dahil hindi kami magkabagay. Pagdating ko doon, Mama Mia, ay tahimik na ang paligid dahil tulad nga ng sabi ng tita, ginabi na kami. Nagkaroon kasi ng banggaan sa dinaanan namin kaya napat-traffic kami ng halos 3 oras. Pagdating namin ay isang kasambahay din ang nagbukas. Doon ko nalaman na mayordoma pala doon ang tita ko. Gising pa ba sina senyora? Tanong ni tita. Tulog na ate. Bukas na lang daw kayo mag-usap. O sige. Halika na Rose, pasok na tayo sa kwarto. Mama Mia, pagdating ko sa kwarto ay may 2 double deck. Mayroon nang nagmamay-ari sa 3 at yung pinakaitaas na Mama Mia sa isang kama na nasa likod ng pintuan ang dapat kong okupahin. Ikaw ang pinakabata kaya dyan ka sa pinakamataas. Sabi ng tita ko. Opo. Maganda ang bahay nila Mama Mia. Malaki. Exclusive subdivision ng mga tunay na mayayaman. Napansin ko rin Mama Mia na may gwardya sa labas. 2 din. Ibig sabihin, hindi lang po basta-basta ang mga amo ko. Hindi ako agad nakatulog nung gabi na yon. Na-excite ako na natatakot Mama Mia. Paano kung magkaroon ako ng kasalanan doon? Paano kung mapalayas ako? Paano kung hindi ko magawang maganda at maayos ang
ang trabaho ko, baka mapahiya ang tita ko. Kung ano-ano nang iniisip ko noon, Mama Mia. Hanggang sa mag-aalas 12 na siguro yun nung nakatulog ako. Pero mag-aalas 3 pa lang ng umaga ay nagising na ako dahil nagising na rin ang isang kasambahay na siyang in charge sa pagluluto. "Oh, ang aga mong nagising, Iha," sabi nung isang kasambahay. "Ate, hindi ako masyadong nakatulog kinakabahan ako." "O sige, halika na sa kusina, tulungan mo na lang ako," sabi niya. Agad akong nagbihis at bumaba, Mama Mia. Pagdating ko sa may kusina ay namangha ako. Kahit yung kusina, Mama Mia, ay di hamak na mas malaki ng times 2 kaysa sa bahay namin sa probinsya. Iba talaga kapag mayaman. Naisip ko noon, paano kaya kapag mayaman ako? Pero hindi naman yun mangyayari. Kaya naman, Mama Mia, tinulungan ko na lang siya. Kaya pala, maagang maaga siya kung nagigising ay dahil frozen pa ang lahat ng gagamitin niya at kailangan pa niya yung patunawin. Inutusan niya ako na mag-cut ng mga gulay. Tinuruan niya ako, Mama Mia, dahil hindi tulad sa probinsya na basta-basta mo lang pinuputol ang mga gulay. Kailangan pa talagang may design ng mga yon. Iba talaga kapag mayaman. Mag-aalas 5 na ng umaga nung magising ang lahat ng mga kasambahay at tinawag ako ng tita ko. Tinawag raw ako ng amo niya dun sa may veranda. Paglabas namin ay nakita ko ang isang babaeng napakaganda. Mama Mia, ang sabi ng tita ko ay mag-50 years old na raw yung amo niyang babae. Pero kung titignan ko, Mama Mia, ay di hamak na mas matandang tignan ng tita ko at ang nanay ko kesa sa kanya na nasa 40s pa lamang. "Senyora, ito na po yung pamangkin kong si Rose." "Ah, ikaw ba yung mag-aalaga ng garden ko?" "Opo, senyora," sabi ko. "Huwag kayong mag-alala, senyora, sanay na sanay yan magtanim. May green thumb din yan kaya hindi yan namamatayan ng halaman." "Ganun ba? Eh di maganda." "Iha, ganito. Ang sweldo mo, 5,000 a month. Libre ka lahat, may insurance. Babayaran din namin yung SSS, PhilHealth at pag-ibig mo. At kung nagustuhan ko ang iyong trabaho, dahil bata ka pa, baka pag-aralin din kita." "Po? Talaga po?" Excited kong sagot na kinurot naman ako ng tita ko sa may gilid. Mama Mia, nung makaalis na kami ay tinawag ako ng tita ko sa kwarto. "Rose, hindi ko gusto yung inasal mo kanina. Masyado kang na-excite nung sabihan kang makakapag-aral ka." "Eh tita, yun naman talaga ang gusto ko eh." "Rose, wag kang umasa. Iba ang mga mayayaman. Kung tingin mo mabait yang si senyora, naku hindi yan mabait. Kailangan mong ayusin ang trabaho mo. Hindi siya nakakapansin sa'yo kapag maayos ang trabaho mo. Pero kapag may palpak ka, siguradong mapapahiya ka. Yan ang kapalit ng malaking pasweldo dito, Rose. Yan ang kapalit ng magandang buhay mo dito," sabi niya. Mama Mia, hindi ko alam pero parang kinabahan ako sa sinabi ng tita ko. Kaya naman pinag-igi ko talaga ang trabaho ko sa my garden. Tama naman ang tita ko, Mama Mia. Mahilig akong magtanim at hindi talaga ako namamatayan ng halaman kahit kailan. Kahit dun sa probinsya namin, kapag may namamatay ng halaman, ay inaalagaan ko at muli po itong nabubuhay at nagiging maganda. Kaya naman natutuwa ang amo kong babae sa akin. Pero lumipas na lang ang 6 na buwan, Mama Mia, ay hindi pa rin namin pinag-usapan yung sinabi niyang papag-aralin niya ako. Siguro tama nga ang tita ko. Siguro wag na akong umasa. Hanggang sa isang araw, Mama Mia, nakilala ko na ang panganay na anak ng amo ko. Napakagwapo niya. Mama Mia, nung nakilala niya ako ay hindi ko alam pero naramdaman at nakita kong kinindatan niya ako ng may mali siya nung hindi nakatingin sa amin ang ibang mga tao sa bahay. At nung nandun siya, Mama Mia, ay lagi siyang nakatambay sa garden lalo na kapag nagdidilig ako. Nagpapatimpla din siya sa akin ng kape. Nung una ay ayoko sanang sundin dahil hindi naman yun ang trabaho ko. Kaya lang mabait po si Sir Pete, Mama Mia.
Makwento din siya. Kaya naman pinayagan ko na lang ang sarili kong ipagtimpla siya ng kape. Oh, ano yung kapeng tinitimpla mo? Sa'yo ba yan? Tanong ng tita ko nung makita niya. Hindi po, kay Senyorito Pete po. Bakit ikaw ang gumagawa niyan? Ako na nga. Di ba sa garden ka lang? Nandun po kasi siya sa garden, tita, at inutusan niya akong magtimpla ng kape. Ay nako, Rose, sabi ko naman sa'yo, di ba? Huwag kang maglalalapit sa kahit na sinong anak ng senyora. Tita, hindi naman po ako naglalalapit. Siya naman po ang pumunta ng garden at inutusan lang naman niya ako. Dalhin mo tong kape pero huli na to ha. Dapat wag na wag mo siyang papansinin na para bang magkaibigan kayong dalawa. Opo, sabi ko. Mama Mia, binitbit ko ang kape at binigay ko yun kay Sir Pete. Nagustuhan naman niya. Lagi siyang nagkukwento habang ako ay nag-aalaga ng mga halaman. Hindi po ako masyadong sumasagot dahil ayon na rin sa utos ng tita ko. Kaya lang makulit po si Sir Pete, Mama Mia. Napakakulit niya talaga. Hanggang sa hindi ko na lang pinapahalata sa kahit na sinong kasama namin sa bahay na nakikipagkwentuhan na ako sa kanya. Hanggang isang araw ay may inabot sa akin si Sir Pete na isang supot. Ano po to, sir? Dalhin mo agad yan sa kwarto mo. Itago mo. Mamayang gabi, kunin mo yan ha? Pagkatapos ng trabaho mo, sabi niya. At umalis na siya. Ako naman ay dali-daling pumunta ng kwarto at bubuksan ko na sana yung supot kaya lang may nakasunod sa akin na kasamahan ko. Agad ko yung itinago, Mama Mia. Bumalik ako ng trabaho ko. Kinagabihan nung matapos na ang lahat ay binuksan ko ang supot na binigay sa akin ni Sir. Mama Mia, isa po yung telepono, cellphone na analog. Binuksan ko yon. At nung mabuksan ko ay may nakalagay na palang SIM card doon at may natanggap na akong text. Hi Rose, si Pito. Ito ang magiging komunikasyon nating dalawa. Magkita tayo. Kailan ba ang day off mo? Text niya. Hindi ako nagre-reply, Mama Mia, hanggang sa may matanggap akong text na load. Kaya naman nireplyan ko na lang siya dahil alam kong galing yun sa kanya dahil siya lang naman ang may alam ng numero ng cellphone na yun. Sir Pete, hindi po pwede. Magagalit po ang tita ko at lalong magagalit ang mama nyo. Ano ka ba, Rose? Magkaibigan naman tayo, di ba? Walang makakaalam. Sige na oh, sabi niya. Mama Mia, naging makulit si Sir Pete at siguro nga dahil kabataan ko pa noon, ay wala na rin akong nagawa para pigilan ang sarili kong makipagkaibigan sa kanya. Naging magka-text kami ng pasikreto hanggang sa nung day off ko ay nagpaalam ako kay tita. Saan ka naman pupunta? Ilang buwan ka na dito pero ngayon ka lang aalis ng day off mo. Tita, ano kasi may bibilhin ako eh. Sana pinabilang mo na lang sa akin nung nagpadala ako ng pera sa mga magulang mo. Tita, ngayon ko lang po talaga naisip, sabi ko. At tsaka magsisimba din ako. O sige, alam mo na ba ang pasikot-sikot dito? Magtatanong na lang po, hindi naman po ako lalayo, sabi ko. Mama Mia, ayaw talaga akong payagan noon ng tita ko pero kinulit ko siya ng kinulit hanggang sa hindi na siya makapag-concentrate sa kanyang trabaho at wala na siyang ibang nagawa kundi payagan ako. At nung makaalis na ako, Mama Mia, ay tinawagan ako ni Sir Pete. Ang sabi niya mag-antay raw ako sa may palengke at parating na siya. Mama Mia, ilang minuto pa ay dumating na si Sir Pete ng nakakotse. Pinasakay niya ako sa may unahan o sa may harapan. Sir, saan po tayo pupunta? Tanong ko. Ipapasyal kita. At pwede ba kapag nasa labas tayo, wag nang sir ang tawag mo sa akin? Pete na lang. Sabi niya, Mama Mia. Kaya naman yun ang ginawa ko. Pete ang tawag ko sa kanya. Pinasyal niya ako sa kung saan-saan. Maganda pala ang Maynila. Napakaraming pwedeng makita. Ilang buwan na ako doon pero kailanman ay hindi ako nakarating sa mga lugar na pinagdalhan sa akin ni Pete. Hanggang sa mag-aalas 3 na ng hapon at sinabi ko sa kanya na kailangan ko nang umuwi. Mama Mia, dun na lang din niya ako drinapbay sa may palengke at saka siya umalis ulit. Sabi niya, mamayang gabi na raw siya uuwi para hindi kami mahalata.
Pagdating ko sa bahay, Mama Mia, ay nagtataka ang tita ko kung bakit daw ang tagal-tagal kong nawala. Sabi ko ay namasyal ako. Sabi ko, yun na ang gagawin ko kapag day off ko dahil yun naman talaga ang dararapat kasi bata naman ako. Mama Mia, ang sabi pa ng tita ay dapat daw hindi ako masyadong lumalayo. Sumang-ayon na lang ako para walang away. Pero nung gabi na yon ay masayang-masaya akong natulog dahil buong araw kami halos na magkasama ni Pete. At naulit nang naulit ang bagay na yon kapag day off ko. Lalong-lalo na, Mama Mia, nung sinabi ni Pete na dun na lang siya titira ng Maynila at hindi na raw siya babalik sa Amerika. Mama Mia, naging masaya ang buhay ko. Hanggang sa matapos ang ikalimang labas namin ay nagtapat sa akin ng pag-ibig niya si Pete. Hindi naman tayo bagay. Langit ka, lupa lang ako. Mayaman ka, napakahirap ko lang. Amo kita, maid mo lang ako. Ano ka ba, Rose? Hindi naman yon ang basehan sa pagmamahal, hindi ba? Mama Mia, matamis po ang dila ni Pete. Napakarami niyang naging pangako sa akin. Kaya naman po, hindi ko na napigilan ang sarili kong magmahal sa kanya. Hanggang sa naging kami na nga. At hanggang kapag day off ko, Mama Mia, ay may nangyayari sa aming dalawa. Ang sabi ni Pete ay wag daw akong mag-alala dahil hindi naman daw ako mabubuntis at gumagamit naman siya ng proteksyon. Pero Mama Mia, makalipas lamang ang 2 buwan ay inalis na niya ang proteksyon na yon. Ang sabi niya kaya niya raw kontrolin ang sarili niya. Ako naman dahil mahal ko siya ay binigay ko ang lahat sa kanya. Mama Mia, meron naman pong nanliligaw sa akin. Yung isang boy ng katabing bahay namin. Pero kahit na gwapo din yun ay hindi ko siya pinapansin dahil ang mahal ko ay si Pete. Kaya lang Mama Mia, isang araw ay nalaman ng lahat ang tungkol sa aming dalawa. Hindi ko alam pero may nakakita sa amin sa labas na magkasama. Kaibigan ng mama ni Pete. Pinatawag niya ako Mama Mia at doon ay sinampal ako ni Senyora. Nakita ko ang sinabi ng tita ko na pangit na ugali ng senyora. Katakot-takot na insulto ang natanggap ko. Sinaktan din niya ako ng pisikal. Hanggang sa dumating si Pete. Mama Mia, si Pete naman ang pinagtuunan niya ng galit niya. Ano to, Pete? Hindi ka ba talaga nadala? Bakit ang hilig-hilig mo sa katulong? Alam mo, manang-mana ka talaga sa tatay mong walang kwenta. Sabi niya. Hindi ko talaga maintindihan noon ang pinagsasasabi niya, Mama Mia. Anong mahilig sa katulong? Ibig sabihin ba, hindi ako ang unang katulong na pinatulan ni Pete? Mama Mia, galit na galit ang mama niya. At doon, mas lalo akong nasaktan nung sinabi ni Pete na wala lang yung sa amin. Ano ka ba, Mama? Wala lang yun. At isa pa, alam mo namang naglalaro lang ako, di ba? Sabi niya. Hindi pa ako nakakalayo noon sa kanila kaya narinig ko pa ang sinagot ni Pete sa mama niya. Mama Mia, pumasok ako ng kwarto at sinundan ako doon ng tita ko. Sinampal din niya ako. Rose, ano ba talaga ang nasa utak mo? Ilang beses na naman kitang pinaalalahanan, hindi ba? Ilang beses kitang pinagsabihan pero bakit hindi ka nakikinig? Tita, mahal ko po siya at sinabi niya pong mahal niya ako. Alam mo, Rose, naluloko nga tayo ng mga kapwa natin mahihirap. Yung mga mayayaman pa kaya? Hindi ka mahal ni Senyorito Pete. Alam mo bang pangatlo ka ng maid na pinatulan niya? At dahil sa ginawa mo, mapapalayas ka dito. Sabi niya. Tita, ano pong ibig niyong sabihin? Hindi lang ikaw ang maid na pinatulan ni Pete. At tulad niya, yung ama niya kaya nagkahiwalay sila ni Senyora ay dahil nagkabuntis ito ng isang maid. Nung sinabi niya ang salitang buntis, Mama Mia, ay dun na ako natakot. Natakot ako dahil 2 linggo na rin akong delayed noon. Pero hindi ko sinabi kay tita. Ang sinabi niya sa akin ay mag-empake na raw ako at ihahatid niya ako sa terminal ng bus kinabukasan dahil wala na raw akong trabaho. Binigay na rin niya sa akin ang huling sweldo ko na pinabigay sa kanya ni Senyora. Mama Mia, yun nga ang nangyari. Pinalayas nga ako.
Habang nasa terminal ako ng bus ay pinauwi ko na si tita dahil alam kong may gagawin pa siya at may trabaho pa siya. Sabi ko kaya ko ng sarili ko. Pero Mama Mia, hindi po ako umuwi sa amin. Bumili po ako ng pregnancy test kit. Ginamit ko po yun dun sa may CR ng bus. Mama Mia, nagulat po ako sa naging resulta. Tama po ang kutob ko. Buntis ako. Kailangang malaman ni Pete ito. Kaya naman kinuha ko yung cellphone na binigay niya sa akin at tinext ko siya. Nagantay ako ng 30 minuto bago sa kanyang reply pero hindi po siya nag-reply, Mama Mia. Kaya nagdesisyon akong tawagan ko na lang siya. Pero cannot be reached na ang cellphone number niya. Kaya naisipan kong bumalik ng mansyon. Naisipan kong balikan si Pete at sabihin sa kanyang buntis ako. Hindi ako papayag, Mama Mia, na hindi niya ako panagutan. Pagdating ko dun sa mansyon ay sarado pa. Nung nag-doorbell ako ay hindi ako pinapasok ng gwardya. Umiiyak na ako noon na nakikiusap pero hindi po talaga pumayag yung gwardya, Mama Mia, dahil utos daw po yun sa kanya at siya daw ang mapapagalitan. Hanggang sa dumating si Joey. Mama Mia, si Joey ay yung boy din ng kabilang bahay. Tinanong niya kung bakit ako umiiyak. Sinabi ko sa kanya ang lahat ng nangyari. Niyakap niya ako, Mama Mia. Sinabi niya na siya na raw ang bahala sa akin. Joey, bakit? Dahil mahal kita, Rose. Hindi kita pwedeng pabayaan sa kalagayan mo. Ako na lang ang mag-aalaga sa iyo at sa magiging anak mo. Aakuin ko yan. Pero Joey, may trabaho ka. Meron nga. Pero stay out naman ako dyan. Kaya pwede kitang isama dun sa tinitirhan ko. Mama Mia, dahil wala na akong choice noon ay sumama ako kay Joey kahit nang totoo ay hindi ko naman siya mahal. Nung dumating kami sa kwartong inuupahan niya ay maliit lang yon pero maaliwalas naman. Ang sabi niya, doon na lang daw ako at siyang nang bahala sa akin. Aalis ako tuwing umaga, babalik rin naman ako tuwing gabi. Alam mo, dito ka na lang ha, ako nang mag-aalaga sa'yo, sabi niya. Mama Mia, tinupad naman po ni Joey ang kaniyang pangako. Siya nga ang nag-alaga sa akin hanggang sa makapanganak ako. At dahil sa naging mabait siya sa akin, unti-unti ay natutunan ko na rin siyang mahalin. Mama Mia, hanggang sa binigay ko na rin ang puso ko kay Joey. Binigay ko na rin pati pagkababae ko. Naging isang buong pamilya kami ng anak namin ni Pete. Masaya ako, Mama Mia, dahil mahal rin ni Joey ang anak ko. Hindi rin niya kami pinapabayaan. Hanggang sa mag2 taon na ang relasyon namin at nagdesisyon si Joey na umalis na doon sa pinagtatrabahuan niya. Ang sabi niya, may kasama raw siya na nagko-construction at doon na lang din daw siya. Malaki daw ang pasahod doon dahil condominium po yung kino-construct. Umayag naman ako dahil mas malapit na si Joey at hindi na siya masyadong gagabihin. Mama Mia, naging masaya ang buhay ko kahit na simple lamang. Unti-unti ay nakakalimutan ko si Pete. Unti-unti ay nakalimutan ko ang ginawa niyang pananakit sa akin at paggamit sa akin. Unti-unti, Mama Mia, ay natanggap ko na rin na si Joey talaga ang nararapat sa akin. Ang mga katulad niya ang dapat sa akin, Mama Mia. Hanggang sa naging maayos talaga ang buhay namin ni Joey. Nakalipat kami sa isang bahay na paupahan din pero meron ng 2 kwarto. Kailangan na kasi namin yun, Mama Mia, lalo pa't magkakaanak na rin kaming 2. Lalaki po ang naging anak namin ni Pete at lalaki rin ang naging anak namin ni Joey. Masaya ako, Mama Mia, dahil pinakita sa akin ni Joey kung gaano siya kasaya at kung gaano niya ako kamahal. Hanggang sa minahal ko na rin siya ng todo. Mahal na mahal. Sobrang mahal, Mama Mia. Naging masaya at buo ang pamilya namin ni Joey. Ang akala ko ay tuloy-tuloy na, Mama Mia, pero hindi pa rin pala. Ang akala ko ay wala nang makakapigil sa aming 2 at sa aming pagbuo ng isang masayang pamilya. Nagpaplano pa naman ako noon na kapag lumaki-laki na ang bunso kong anak, ay magtatrabaho na ako. Dahil pwede naman na alagaan na ng panganay ko ang kanyang kapatid.
Pero Mama Mia, hindi pa rin pala yun mangyayari. Isang araw po ay tumawag sa akin ang kaibigan ni Joey at kasama niya sa trabaho. Nadisgrasya raw si Joey, Mama Mia, at yung binti nito ay nahulugan raw ng mabigat na bakal. Mama Mia, nung pagdating ko ng ospital ay sinabi sa akin ng doktor na wala na raw pag-asa na makalakad pa si Joey. Noon ay naging masaklap po ang buhay ko. Iyak ako ng iyak. Bakit ba ganito? Bakit ba hindi natatapos ang mga pagsubok sa mundo? Bakit ba lagi na lang kaming pinaparusahan? Bakit ba lagi na lang kaming ginagawa ng masama? Hindi ba pwedeng maging masaya na lang kami ng tuluyan? Hindi naman masarap ang buhay namin eh. Marami rin naman kaming mga problema lalo na sa pera. Pero bakit dinadagdagan pa? Nung malaman ni Joey pagkagising niya na hindi na siya pwedeng makalakad ulit, Mama Mia, ay sumigaw siya ng sumigaw at nagwala siya doon sa ospital. Buti na lang at sinagot naman ng kumpanya yung pagpapa-ospital niya. Binigyan rin kami ng maliit na halaga na siyang ginamit namin para magpatayo ng isang maliit na tindahan. Pero Mama Mia, 4 na po ang bibig na kumakain sa amin. Kaya hindi po nagkakasya ang kinikita namin sa may tindahan. Sinabi ko kay Joey na siyang bahala sa mga anak ko, sa mga anak namin at ako ang maghahanap buhay. Mama Mia, humingi siya ng tawad sa akin dahil hindi ko raw yun kailangang gawin. Pero ang sabi ko, mag-asawa kaming dalawa, kaya dapat magtulungan kami sa kahit na anumang hamon ng buhay. Yun nga ang nangyari, Mama Mia. Nag-apply po ako sa isang trabaho, Mama Mia, na napakaliit lang ng sweldo. Hindi naman kasi ako nakagraduate ng high school kaya mahirap po talagang humanap ng trabaho. Naging dishwasher po ako sa isang karinderya. Hanggang sa isang araw ay tinanong ako ng kasamahan ko sa trabaho. Alam mo, gusto mo ba ng mas malaking kita? Sabi niya. Sana, pero sino ba namang tatanggap sa katulad ko? Hindi nga ako nakatapos ng high school. Alam mo, meron naman. Gamitin mo lang yung ganda mo. Gamitin mo lang yung katawan mo. Ano? Gulat na gulat kong tanong. Bakit ka ba nagugulat? Sa mga katulad natin na hindi nakapagtapos, ito lang naman ang madaling kitaan, di ba? Mama Mia, hindi ko tinanggap ang offer niya nung una. Kaya lang napakahirap talagang kumita ng pera. Lalo pa nung sabay na magkadengge ang 2 kong mga anak. Dahil sa hirap ng buhay, Mama Mia, at dahil wala na rin akong ibang mapagkukunan pa ng pera, ay pumayag ako sa inalok ng kaibigan ko na kasamahan ko sa trabaho. Pumayag ako, Mama Mia, na sumama sa kanya na magtrabaho tuwing gabi. Bakit ka pa pala nagtatrabaho dun sa karinderya? Malaki naman pala ang kita mo sa ganitong trabaho. Tanong ko sa kanya. Nung papunta kami sa bar na kanyang pinagtatrabahuan. Alam mo kasi katulad mo, may asawa din ako. Hindi niya alam na ganito ang trabaho ko. Kaya naman, ginagawa kong front act yung pagtatrabaho ko sa karinderya. Sinabi ko sa kanya na matagal tayong mag-out. Yung karinderyang pinagtatrabahuan naman natin ay 24 hours, diba? Hindi siya nagtataka. Sabi niya. Kaya yun rin ang ginawa ko, Mama Mia. Hindi ko rin sinabi kay Joey na may extra akong trabaho. Yung unang gabi ko, Mama Mia, ay takot na takot talaga ako. Hindi ko alam kung paano haharapin ang customer. Lalo pa, Mama Mia, na iba't ibang customer po ang nakakasalamuha mo. Kadalasan po ay mga matatabang lalaki, mga mababaho. Mga hindi mo alam kung bakit ganon. Mga amoy lupa na at medyo matatanda na. Pero tiniis ko yun, Mama Mia. Tiniis ko ang lahat dahil alam kong kailangan kong gawin ang bagay na yon. Mama Mia, kung sino-sinong lalaki ang gumagamit ng katawan ko, kung sinong lalaki ang nagpapakasasa sa katawan ko para lang sa pera. Naging maayos naman po ang buhay namin. I mean, kung pera po ang pag-uusapan. Mama Mia, nagtataka din si Joey kung bakit malaki na ang perang nadadala ko sa bahay. Nakakapag-grocery pa ako.
hanggang sa nakabili ako ng isang maliit na refrigerator. San ka ba kumuha ng pera para pambili nito? Maliit lang naman ang sahod mo dyan sa pinagtatrabahuan mo, di ba? Utang yan, mahal. Pinautang talaga kami ng mga kasamahan namin. May pumunta dun sa karinderya at nagpautang, kaya naisip ko, kumuha na rin din. Bakit ka kumuha nito? Masyado ka pang maraming babayarin eh. Di ba sabi mo pinangutang mo pa yung pinagamot natin sa 2 bata nung magka-dengue sila? Huwag kang mag-alala, mahahanapan natin yan ng paraan, Joey. Pwede ba? Tanggapin mo na lang kung anong biyaya na nandyan. Tsaka isa pa kailangan natin yan eh. Kailangan nating mag-stock ng pagkain para hindi na bumili yung bata dun sa palengke at delikado pa baka masagasaan. Oo, kasi ako wala akong kwenta eh. Hindi ako makaalis, hindi ako makapunta ng palengke. Sabi niya. Pwede ba wag mong isipin yan? Hindi naman yun ang ibig kong sabihin eh. Alam ko naman. Pero yun ang dating sa akin eh. Sige, dyan ka na. Sabi niya. At pinatakbo na ang wheelchair niya papunta ng kwarto. Mama Mia, na pabuntong hininga talaga ako. Nagbago na rin si Joey mula nung hindi na siya makalakad. Hindi na siya yung Joey na mabait. Hindi na siya yung Joey na maalalahanin. Hindi na siya yung Joey, Mama Mia, na mahal ako. Siya na yung Joey na mainitin ang ulo. Siya na yung Joey na laging galit. Kapag nag-uusap kaming dalawa ay nagagalit agad siya. Siya na yung Joey, Mama Mia, na pati mga anak namin ay pinagbubuntungan na niya ng galit niya. Pero inintindi ko siya, Mama Mia. Inintindi ko siya dahil alam kong hindi madali ang pinagdaanan niya. Pero Mama Mia, isang araw po ay nagulat na lang ako. Nagulat ako, Mama Mia, dahil pinuntahan ako ng panganay kong anak dun sa pinagtatrabahuan kong karinderya. Sabi niya, Mama Mia, kailangan ko raw umuwi. Umiiyak siya, tumahangos. Naghahalo na ang kanyang sipon, pawis at luha. Dali-dali naman akong umuwi, Mama Mia. At habang pauwi kami, ay tinatanong ko siya kung ano bang nangyari pero hindi siya makasagot. Pagdating ko ng bahay, Mama Mia, ay marami ng tao. May mga pulis na rin. Anong nangyari? Anong nangyari, anak? Mama, si Papa po, wala na. Gulat na gulat ako noon, Mama Mia, at hinawi ko ang mga taong nakikiisyoso sa labas at dali-dali akong pumasok sa loob. Hinabutan ko ng tinatakluban na ng tela ang katawan ni Joey. Ano pong nangyari? Bakit po? May ibinigay sa akin na sulat, yung pulis, Mama Mia. Hindi ko ininda yung sulat, nilagay ko lang sa may cabinet at sumama ako sa mga pulis nung dinala sa ospital si Joey. Mama Mia, hindi na po talaga siya umabot. Pagdating nga ng ambulance ay wala na rin siyang buhay. Nung binuburol namin si Joey ay hindi ko talaga lubos maisip kung paano nangyari ang lahat ng bagay na yun. Paano yun? Paano niya nagawa yun? Paano niya nagawang magpatiwakal? Mama Mia, opo. Si Joey po ang kumitil sa sarili niyang buhay. Hindi ko po alam kung bakit niya ginawa yun. Pero pagkatapos niyang mailibing, Mama Mia, ay inayos ko ang mga gamit niya sa kwarto. Ang nais ko noon ay alisin ang mga gamit niya nang sa ganon ay makapag-move on naman ako at makalimutan ko siya unti-unti. Pero habang nagliligpit ako ay nakita kong muli yung sulat na nawala na sa isip ko dahil sa sobrang busy ko sa pag-aasikaso sa burol ng asawa ko. Mama Mia, nung buksan ko yung sulat ay napaluha ako. Mahal, Rose, pasensya ka na. Pasensya ka na sa gagawin ko. At pasensya ka na rin dahil kailangan mong gawin ang mga bagay na hindi dapat. Ang mga bagay na mali. Dahil alam ko na wala kang ibang pagpipilian. Rose, alam ko kung anong trabaho mo. Nakita kita isang gabi na umalis. Nakita kita kung anong suot mo. At nakakolorete pa talaga ang mukha mo. Alam kong hindi utang yung refrigerator. Alam kong galing yon sa pagbibenta mo ng sarili mong katawan.
Hindi kita sinisisi, Rose. Hindi kita sinisisi sa nagawa mo. Dahil alam ko na kasalanan ko ang lahat. Kung hindi sana ako nadisgrasya, kung hindi sana ako naging inutil, hindi mo sana kailangang gawin ang mga bagay na ganyan. Hindi mo sana kailangang magbenta ng katawan mo. Pasensya ka na, hindi ko na kaya eh. Hindi ko na kayang mabuhay. Alam kong kaduwagan na naman tong gagawin ko. Alam kong kaduwagan na iiwan ko kayong ng mga bata. Pero hindi ko na talaga kaya. Paalam, Rose. Paalam, mahal ko. Joey. Mama Mia, umiyak ako ng umiyak nung mabasa ko ang sulat na yon. Bakit nagawa ni Joey yon? Bakit niya ako iniwan? Bakit hindi niya ako kinausap? Hindi ko naman siya sinisisi sa mga nangyari, Mama Mia. Dahil alam ko naman hindi niyang kagustuhan na madisgrasya siya. Alam kong nahihirapan din siya sa kanyang kalagayan. Pero kaya bakit kailangan niyang gawin ang bagay na yun? Alam mo, Mama Mia, for some time ay sinisi ko po ang sarili ko. Kung bakit kasi ginawa ko pa ang bagay na yun. Kung bakit nagbenta pa ako ng sarili kong katawan at nagbenta pa ako ng aliw sa iba't ibang lalaki. Siguro yun ang hindi kinaya ni Joey. Kaya lang, Mama Mia, wala naman akong ibang alam na gawin na siyang magbibigay sa akin ng malaki-laking halaga para sa pag-aaral ng mga anak ko. Kaya yun din ang ginawa ko, Mama Mia. Bumalik din ako sa pagtatrabaho ko sa club. Bumalik din ako sa pagbibenta ko ng aliw. Pero habang lumalaki ang mga anak ko, Mama Mia, nalalaman nila kung anong pinagagagawa ng nanay nila. Nagagalit sila, Mama Mia. Hanggang sa isang araw ay may naging bisita ako. Isang tao mula sa nakaraan ko. Isang tao na hindi ko na dapat pa makita. Mama Mia, nagpakita sa akin si Pete. Hindi ko alam kung paano niya nalaman kung saan ako nakatira. Rose, kumusta ka na? Tanong niya. Bakit ka nandito? Anong kailangan mo? Rose, nandito ako para sa anak ko. Anak? Pete, wala kang anak dito. Anong wala? Tignan mo nga yung mga pictures, oh. Yung panganay mong anak, tignan mo. Hindi ba? Kamukhang kamukha ko. Paano mo ngayong sasabihin wala akong anak dito? Pete, yung anak ko, ako lang ang nag-alaga. Ako at si Joey ang naghirap para mabuhay siya. Mula nung ipinagbuntis ko siya, wala ka sa harapan namin, wala ka sa tagiliran namin, ni hindi mo alam na nagbuntis ako. Rose, kailangan ko ang anak ko. Kailangan ko siya. Anong kailangan? Hindi mo siya kailangan, Joey. Marami kang anak. Marami kang pwedeng gawing anak. Maraming babaeng papatol sa'yo. Gumawa ka na lang ng anak mo. Sabi ko. Hindi. Hindi pwede. Hindi na ako magkaanak, Rose. Hindi kami magkaanak ng asawa ko. Tumawa ako ng malakas, Mama Mia. Yun pala. Yun pala ang dahilan kung bakit ka nandito ngayon. Dahil inutil ka na. Dahil hindi ka na magkaanak. Pero hindi mo makukuha sa akin ang anak ko, Pete. Magkakamatayan muna tayo. Kaya lang, Mama Mia, biglang dumating ang anak ko. Nalaman niya na papa niya ang dumating. Mama Mia, hindi ko alam. Pero biglang sinabi ng anak ko na sasama siya sa papa niya. Hindi, anak, hindi ka pwedeng sumama sa kanya. Ma, nahihiya na po ako. Pinagtatawanan po kami ng mga kaklase namin. Dahil alam mo ba, na alam ng lahat kung ano ang trabaho mo? Ano? Gulat na gulat kong tanong. Mama Mia, dun nagka-ideya si Pete. Hindi ka mananalo, Rose. Kapag sinabi ko sa hukuman kung anong trabaho mo, hindi ka mananalo. Hindi ka magiging mabuting impluwensya sa mga bata. Sige, ganito na lang, para hindi ka na mahirapan. Kukunin ko ang anak ko at aampunin ko ang anak mo, yung bunso mong anak. Hindi pwede. Sabi ko na umiiyak na noon.
Pero Mama Mia, dahil makapangyarihan si Pete, wala na rin akong nagawa. Yung bunso kong anak ay sumama rin sa kanya. Sumama sa kuya niya. Dahil sinabihan siya ng kuya niya, Mama Mia, na mas magiging mabuti ang buhay nila doon. Sumama ang anak ko. Iniwanan ako ng mga anak ko, Mama Mia. Hindi ko alam kung bakit. Ginawa ko naman ang lahat para mabuhay sila. Hindi naman ako nagbenta ng sarili kong dangal para lang sa sarili kong kapakanan, para lang sa kapritsyo ko, kundi para sa kanila. Bakit nila ako iniwan? Bakit ako iniiwan ng mga taong mahal ko? Nung nawala sa akin ang mga anak ko, Mama Mia, pakiramdam ko ay nawalan na rin ako ng pag-asa sa buhay. Pakiramdam ko ay hindi na rin kaya ng sarili ko na mabuhay pa, Mama Mia. Hindi ko na rin kaya na maging maayos pang muli ang buhay ko. Masakit na masakit ang damdamin ko. Hindi ko talaga lubos maisip na kaya akong iwanan ng mga mahal ko, ng mga taong pinagsakripisyuhan ko. Pero wala na rin akong nagawa. Iniwanan na nila ako ng tuluyan. Iniwanan na nila ako at hindi na nila ako nilingon pa. Mama Mia, dahil doon ay tumigil ako sa trabaho ko. Nagbenta na lang ako ng kung ano-ano gamit ang perang naipon ko. Hindi na rin naman ako masyadong bumibenta doon sa club, Mama Mia, dahil mayroon namang mga dumarating na mas bata, mas magaganda, mas kaakit-akit at kahali-halina. Hindi na ako ganun kasi matanda na ako. Kaya naman naisip ko na magbenta na lang ng kung ano-ano. Hanggang sa, Mama Mia, nakilala ko po si Will. Si Will ay isa sa mga suki ng pinagbebentahan ko. Mama Mia, nung una ay kinukwentuhan niya lang ako ng kung ano-ano para maging masaya at magaan ang buhay ko. Pero nung hindi ko siya pinapansin ay lagi niyang tinatanong sa akin kung maayos lang ba ako. Naging mabait sa akin si Will, Mama Mia. Lagi niya akong inaalalayan. Lagi din niya akong binibilhan ng mga paninda ko. Hanggang sa tinanggap ko na siya sa buhay ko bilang kaibigan. Kwento ko sa kanya ang lahat ng nangyari sa akin. Sabi niya, Mama Mia, lahat ng yun ay mga pagsubok. Lahat ng yun ay kinaya ko. Habang buhay pa raw ako, dapat kayanin ko raw ang buhay. Dapat wag raw akong sumuko. Mama Mia, naging mabait si Will sa akin at masaya naman ako dahil nagkaroon ako ng kaibigan sa katauhan niya. Masaya siyang kasama, masaya rin siyang kakwentuhan. Hanggang sa unti-unti ay naramdaman ko na parang minamahal ko na si Will. Pero wala naman siyang sinasabi sa akin, Mama Mia. Wala siyang sinasabi kung ano ba talaga kami. Kaya inisip ko na lang noon na siguro magkaibigan lang talaga kaming dalawa. Hanggang sa isang araw ay inaya ako ni Will na mag-inuman. Ang sabi niya ay meron daw siyang pinagdadaanan. Tinanong ko siya kung ano, baka makatulong ako. Sabi niya ang kailangan na lang daw niya ay taong makikinig sa kanya. Taong hindi huhusgahan ang kanyang pagkatao. Kaya naman, sabi ko ay makikinig lang ako. Pero nagkainuman na lang kami ay wala pa talaga siyang kinukwento. Tanong ako ng tanong pero wala naman siyang sinasabi. Hanggang sa nalasing na nga kami, Mama Mia. Nung medyo lasing na siya ay naging touchy na si Will sa akin. Rose, alam mo bang napakaganda mo? Hindi ko nga alam kung bakit hindi ka humanap ng lalaking para sa'yo eh. Sabi niya. Alam mo, Will, siguro ayoko na ng lalaki eh. Paano kung ako? Tanong pa niya ulit. Mama Mia, nung hindi ako makasagot ay bigla niya akong kinabig ng halik. Ako naman, Mama Mia, dahil siguro mahal ko si Will at siguro matagal na panahon na rin ang walang gumagalaw sa katawan ko, ay nadala na rin ako. Nadala ako sa mga banayad niyang halik. Nadala ako, Mama Mia, sa mga haplos niya sa akin. Hanggang sa tumayo kaming dalawa at pumunta ng kwarto. Doon, Mama Mia, ay pinagsaluhan namin ang init ng aming mga damdamin. Sobra-sobrang init ang naramdaman namin. Ilang beses na may nangyari sa amin noon. Masayang masaya ako, Mama Mia. Hindi lang yun ang nangyari sa amin dahil araw-araw nang pumupunta si Will sa bahay ko.
Kapag wala akong dalaw, Mama Mia, kapag wala akong monthly period, ay laging may nangyayari sa amin. Hanggang sa nung isang araw na matapos na may nangyari sa amin, ay inaya ko na si Will na tumira sa bahay ko. Hindi po pwede, sabi niya. Bakit naman? Para wag ka nang gumastos, para dito na lang. Wala naman akong ibang kasama dito eh. Sabi ko, hindi talaga po pwede. Bakit? Hindi mo ba ako mahal, Will? Akala ko ba kaya may nangyayari sa atin dahil mahal mo ako? Dahil mahal mo rin ako? Rose, mahal kita. At alam kong mahal mo rin ako, sabi niya. Pero sadyang hindi po pwede. Bakit, Will? Bakit hindi po pwede? Rose, sorry ah. Sorry kung hindi ko agad nasabi sa'yo. Sorry, Rose, pero may asawa kasi ako at may mga anak kami. Ano? Gulat na gulat kong tanong na napabalikwas pa ako sa kama. May asawa ka? May mga anak ka? May pamilya ka? Pero bakit mo ako ginagalaw? Tanong ko. Kasi akala ko, Rose, wala lang sa'yo tong ganito eh. Di ba ganito naman ang trabaho mo dati? Mama Mia, na insulto ako sa sinabi niya. Kaya naman sinampal ko talaga siya. Pinalayas ko siya noon sa bahay. Umalis ka na, Will, at wag na wag ka nang tatapak pa dito sa bahay ko. Napakawalang kwenta mong lalaki, sabi ko. Mama Mia, umalis nga si Will. Umiyak naman ako ng umiyak. Bakit ba talaga ang tanga-tanga ko pagdating sa lalaki? Bakit ba talaga hindi ko talaga mapigilan ang sarili ko? May tinik naman ako, 'di ba? Kasi nga Rose ang pangalan ko eh. Pero bakit ganun? Bakit ako ang laging nabibiktima sa sarili kong tinik? 2 buwan matapos kaming nagpaalam ni Will sa isa't isa, Mama Mia, ay nalaman kong buntis ako. Hindi ko alam kung matutuwa ba ako o magagalit. Eto na naman ako, back to zero na naman. May bata na namang aalagaan, may bata na namang palalakihin. Bata na pwede ring kunin sa akin pagdating ng panahon. Mama Mia, sa totoo lang, gusto ko noon na ipalaglag na lang ang anak ko. Kaya lang hindi ko kinaya eh. Binuhay ko siya. At nung binuhay ko nga siya, Mama Mia, naisipan kong umalis na lang ng Maynila. Baka wala talaga sa Maynila ang swerte ko. Baka kahit gaano kaganda pa ang Maynila ay hindi talaga ito para sa akin. Kaya naman umalis na lang ako at bumalik sa probinsya namin. Mama Mia, nung makarating ako ng probinsya ay nalaman kong matagal na palang pumanaw ang mga magulang ko. At yung mga kapatid ko ay may kanya-kanya na ring pamilya. May isa akong kapatid na hindi nakapag-asawa at siyang nakatira sa bahay namin. Doon din ako tumira, Mama Mia. Nung una ay nagalit sa akin ang mga kapatid ko dahil nawala raw ako bigla na hindi na raw nagpakita sa kanila. Nalaman ko rin na pati tita ko ay pinalayas pala sa trabaho, Mama Mia, at nag-asawa na lang ito at umalis na sa lugar namin. Mama Mia, humingi ako ng tawad sa mga kapatid ko dahil sa mga nangyari. Sinabi ko rin sa kanila ang mga pinagdaanan ko. Hindi naglaon ay napatawad na rin nila ako. Ngayon ay nandito ako sa probinsya kasama ang anak ko at ang isa ko pang kapatid. Mahirap ang buhay namin, Mama Mia, at hindi madali. Pero mas maganda ang buhay namin dito. Mas maaliwalas ang pakiramdam ko dito. Mas masaya ang pakiramdam ko dito. Kung nasaan man ang mga anak ko ngayon, Mama Mia, kung saan man sila dinala ni Pete, isa lang po talaga ang dalangin ko. Nawa ay naging maganda ang mga buhay nila, lalo na ng bunso kong anak na hindi naman kaano-ano ni Pete pero inadapt niya. Nawa po ay naging successful sila sa buhay. Nawa ay maging masaya sila. Nawa ay balang araw mapatawad nila ako bilang kanilang ina. At kay Will naman, sana masaya ka. Sana buo pa ang pamilya mo. Sana walang ka ng babaeng ibang niloko. Huwag kang mag-alala. Maayos ang anak natin. Darating ang araw kapag nagkita tayong muli ay ipapakilala ko rin siya sa'yo. Pero siguro hindi pa ngayon ang panahon na yon.
Maraming salamat Mama Mia sa pagbabasa mo po nitong kwento ng buhay ko. Hanggang dito na lang. Lubos na nagpapasalamat. Rose. Makulay, masalimuot, matinik ang kwento ng buhay ni Rose. Pero tulad nga ng sabi niya, lahat naman ay may pinagdadaanan. Lahat ay kailangang lumaban hanggat may buhay, may pag-asa. Hanggat humihinga, may pag-asang mabago ang takbo ng buhay mo. Maraming salamat Rose sa pagbibigay mo ng pahintulot na maiere dito sa ating programa ang kwento ng iyong buhay. Nawa ay tuluyan ka ng maging masaya, tuluyan ng maging payapa ang buhay mo. Nawa, dalangin naming lahat na darating ang araw na makakapag-usap kayong muli ng iyong mga anak at matatanggap kanilang muli bilang kanilang nanay. Sa mga anak na nakikinig ngayon, may mga sakripisyo po ang mga magulang natin na hindi natin nalalaman. Sana po wag nating baliwalain ang mga sakripisyong yon. Hindi ko alam kung napanood nyo na yung Raffy Tulfo in action na yung isang bata, pinatulfo ang sarili niyang ama dahil naliliitan siya sa 500 pesos a day na allowance. Napaka-ungrateful. Wag sana tayong gumaya sa ganon. Sana mga magulang din, wag nating palakihin sa luho ang ating mga anak. Dahil kapag ginawa natin yon, tayo lang din ang mahihirapan sa bandang huli. Lalo na kapag dumating ang araw na hindi na natin kayang ibigay ang mga kapritsyo ng kanilang katawan. Maraming salamat sa iyo na nakikinig ngayon. Kung nagustuhan mo ang kwento ni Rose, please like and share. Please subscribe to our channel and please click the notification bell para lagi kang updated sa bawat video na ating i-upload. Muli, ako po ang inyong nag-iisang Mama Mia. Maraming salamat sa inyong lahat at magandang araw po.